Papa, Ate, tulungan niyo ako. Ngayon, basta mapatay siya, ang mana ng mama niya ay magiging atin lahat. Talaga bang dahilan sa ampon? Sasaktan mo ang sarili mong anak? Ampon? Si Mengmeng ay hindi ampon. Si Mengmeng ay anak ko at ang panganay mong tita. Tunay namin siyang anak. Hindi ako magkapaniwala na niloko mo si Mama. Huwag kang mag-alala, mahal kong kapatid. Dadaling ka namin ngayon kasama ng mama mo at ng dalawang kuya mo para magsama-sama kayo. Ang aksidente ng pangalan natin kuya na naging baldado, ang malaking nakamatayan ng pangalawa, at ang biglang pagkakasakit ni Mama hanggang sa pagkamatay niya. Lahat pala gawa ninyo. Ano ngayon kung alam mo na lahat? Huli na ang lahat! Ako, si Lezineng, ay nanunumpa sa langit kung mabibigyan ako na sa pangpapagkakataon. Ipaghihiganti ko si Mama at ang mga kuya ko. Grabe naman tong bida. Alungkot ang buhay niya. Kung ako siya, hindi ko kakayanin. Kailangan mo to parang huling hangarin ni Lezining bago siya namatay para makabalik ka sa tunay na mundo. Hindi ko akala isang biro lang ang magpapalo sa akin sa loob ng nobela. Kailangan pang baguhin ang kapalaran ng isang karakter. Kung hindi ko magawa, hindi ako makabalik sa totoong mundo. Baka nga nasiraan na siya ng bait. Kapatid, huwag ka namang masyadong kabahan. Alam kong nahirapan ka na sa labas. Pero huwag ka mag-alala. Nandito sina mama at mga kuya natin. Babayaran ka nila ng maayos. Napasok ko sa katawan ng babaeng bida nung araw na inangkin siya pabalik ng pamilya Lee. Ang malambing ng pangalang kuya talaga ang marunong magpaalam sa akin. Sino nagsasalita? Pagbalik natin sa pamilya Lee, kailangan gamitin ng palabas ng peking anak. Kailangan gumamit ng pagpapasakit na taktika. Sa buong paglalakbay na ito, hindi nagsasalita ang kapatid ko buong panahon. Baka ang narinig ko ay ang tinig ng kanyang puso. Ang buong pamilya ninyo, wala kayong utak, inaglalaroan kayo ng peke niyong anak na parang unggoy, paikot-ikot. Anong paraan ang gagamitin ko para mapagtanto ninyo na si Leming ay gustong kitilin ang buhay ng buong pamilya ninyo? Gusto niyong patayin buong pamilya natin? Gusto niyong patayin buong pamilya natin? Kuya, anong sinasabi mo? Wala naman, nagkamali ka lang ng dinig. Ang weird talaga. Naririnig ko palang iniisip ng kapatid ko. At pati sabi niya, si Mengmeng daw ay gusto niyang patayin tayong lahat sa pamilya. Ano ba talaga nangyayari? Ma, ito na si Zining. Ito ang tinatawag kong mura kong ina. Zining, ang mabuti anak ni Mama. Mabuti nang kabalik ka na. Halika, umupo ka muna at magkwento. Ginang, masama ang nangyari. Ayan na. Dumating ang palabas ni Leming na papapakasakit. Nagdadabog si Senyorita. Isang araw na siyang hindi kumakain at ngayon na siya nahimatay. Bilisan ninyo, tawagin agad ng doktor ng pamilya. Para may pagkitang tapang niya sa akin. Si Leming ginamit pa ang ganitong paraan. Mamaya, kung hindi ako aarte ng kaunti, gagampanan ko ng kontrabida para papalisin ako ng pamilyang Lee. At nang sa huli, hindi ako mamatay ng walang kapayapaan. Itong batang to, kakauwi lang niya, pero gusto niya nang tumakas. Zining, ano yung sinasabi mo kanina? Ha? Wala naman akong sinabi Nakakawa talaga si Mama. Pinag-alaga pa ng asawa niyang manulokong anak sa labas nito. Pero si Limeng, matagal niya alam ang totoo. Siguro sa likod, kinukutya pa siya. Anak sa labas?
Anak sa labas? Parang hindi narinig ng katulong sinabi ni Zineng. Ibig bang sabihin, yung narinig ko kanina, isip niya pala yun? Totoo ko yung sinabi niya anak sa labas? Si Limeng ang anak sa labas ni Papa? Mukhang totoo nga. Sinabi ni Zineng sa daan na gagamitin ni Mengmeng ang pagpapahirap sa sarili at nagkatotoo nga. Totoo man o hindi, kailangan ko imbestigahan ito. Ano pang tinatayo mo dyan? Bilis naman tawagan ng family doctor. Madam, hinimatay na si Miss. Hindi mo ba siya pupuntahan? May doktor naman dyan. Ano pang magagawa ko roon? Alam niyo darating si Zane ngayon. Pero nagawa pa rin niya mag-inarte. Ano kayang pakana niya? Bakit parang iba ito sa takbo ng nobela? Hindi ba dapat iiwan ako para bisitahin si Limeng? Akala ko nga, hindi nila ko papansinin, tapos ako'y aalis na lang ng kusa. Zining, sa mga nagkaraang taon, malaging pagkukulo ni Mama sa'yo. Itong pulseras na ito, gawin mo lang ito ng regalo ni Mama sa unang pagkikita natin. Wala kang pagkukulang sa akin. Zineng, ito naman ang sasakyang inihanda ko para sa'yo. Tignan mo kung magugustuhan mo. Meron ka ng mama at mga kuya na nagmamahal sa'yo. Hindi mo na kailangan maghirap ulit. Pinigay agad ang isang mamahal sa sakyan ng milyon ang halaga. Hindi ko kayang totoo pala. Hindi na ako mahihirapan. Salamat Mama. Salamat Kuya. Ma, ang kwarto ni Zining, pinahanda ko na. Buong araw siya nagbibiyahe ngayon. Talagang nakakapagod din. Hayaan muna natin siya magpahinga. Senyorita, gumising na po kayo. Inihanda na po ni Madam ang hapunan. Pinapatawag ka na niya. Ang gwapo ng lalaking to. Kung hindi lang ako ginising, kung hindi lang talaga, kakainin ko na sana siya ng buo. Halika, Zining. Umupo ka sa tabi ni Mama. Tama nga, isang batang lumaki sa probinsya. Walang kaalaman ng kagandahang asal. Hindi man lang marunong bumate. Si Zining kasi, kaninang umaga pa siya nakabalik. Ngayon ka lang dumating, isang buong araw nang lumipas. Ngayon wala ba siya pinuntahan? Ngayon mo na nakita ang bata. Tapos gusto mo pa siyang bumati sa'yo? Anong karapatang sabihin yan? Itong bata na to, karaniwan ay sobrang lambing sa akin. Hinayaan akong sinupalpal. Zining, kumain ka pa. Mama, ngayon ko rin napagtanto, ang sama ko palang anak, hindi ko dapat ginawa yung pagpapagutom sa sarili ko. Muntik ko na hindi makita ang pagbabalik ni Bunso. Tingnan mo, nakabalik naman ako sa tamang oras. Ayan na nga yung babaeng tuso. Kung gusto mo mag-inarte, bakit ka pa na dito kumakain? Bumalik ka at magpahinga. Ma, sabi ko nga, hindi ko sinasadya. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, magkikisama ko mabuti kay Bunso. Alam ng tusang babaeng yan na hindi oobrang drama niya. Kaya ngayon naman, gusto niyang galitin ako sa harap ng lahat para mamukha kong masama sa pamilya. Pero hindi ko siya pagbibigyan. Zining kapatid, kakabalik mo lang mula sa probinsya. Baka hindi ka pa pamilya sa bahay na ito. Kung may hindi ka maintindihan, tanungin mo lang ako. Tutulungan kita. Sasabihin ko sa'yo lahat. Salamat ate. Paikot na insulto yun. Tinawag niya kong mangmang na taga-bundok. Ikaw nga itong peking mayaman. Paano mo nagagawang masalita ng ganyan? Sige na, tama na. Nagkita na kayo. Bumalik at magpahinga. Ma, hindi kaya yung nahimatay ka kanina? Kunwari lang?
Ayan na, kumagat na si Nimeng. Magmamakaw na naman yan. At si Rizen na walang kwentang ama, ako na naman mararamdaman. Hindi magtatagal. Siguradong magagalit siya at ako na naman sisingin. Zineng, huwag kang mag-alala. Habang nandito pa si Mama sa bahay na ito, hindi ko kailanman hahayaan apin ka ng kahit sino. Si Mengmeng kanina, halos himatayin na siya. Ikaw bilang ina, ni hindi mo siya tinignan. Matagal na siya nasasaktan sa loob. Paano mo nagawang maging ganyan kalupit? Ngayon pa na bumalik ang anak ko. Kung hindi ko siya sasamahan, gusto mong samahan ko siya? Alam mo, uuwi si Zeneng ngayong araw. Pero nagkukunan pa siyang mahimatay. Ano ngayon? Gusto mong para sa isang ampol lang na tulad niya? Palayasin ko bang tunay kong anak mula sa bahay na ito? Isa lang siyang batang lumaki sa probinsya. Walang kahit katiting na ugali o disiplina. Ang pag-uwi niya dito sa atin ay isa ng malaking biyaya para sa kanya. Paano naman niya magagawa na ihambing ang sarili niya kay Mengmeng na lumaki sa tabi natin? At ano naman ang hindi niya maihahambing? Si Mengmeng, mula pagkabata hanggang ngayon, ay huwara ng dalagang galing sa mayayamang pamilya. Pero siya, wala siyang magandang asal, bastos at walang pinag-aralan. Puro amoy probinsya sa katawan. Paano siya maihahambing? Diyos ko, ang galing talaga ni Mama bilang anak ng pamilya Lin. Kung hindi lang dahil sa walang kwentang si Papa, malamang isa na siyang matagumpay na babae ngayon. Sa ganitong lakas ng presensya, sigurado kaya talaga ng kahit sinong lalaki sa negosyo. Listen, si Zina ay ako mismo nagdala sa sinapupunan na ng 10 buwan. At ngayon sa wakas, makabalik niya siya sa tabi ko. Hindi ko papayagan na insultuhin mo siya. Kung ayaw mong tanggapin anak mong ito, maghiwalay na lang tayo. Ano? Maghiwalay? Hindi pa siya makipaghiwalay, iniisip pa niya kung paano gagamitin ang pera ng pamilya Lin para po ng kakulangan sa kumpanya. Naghihintay pa si Lim yung nagkulang ng malaking dote mula kay Mama para ikasa sa pangalan na anak ng pamilya Shen. Ay nako, asawa ko. Huwag ka na magalit. Nasabi ko lang yun dahil baka sumama ang loob niya. Kaya ko nasabi ang masasakit na salita. Si Zining naman ay anak ko rin siya. Paano ko siya hindi mamahalin? Huwag na natin pag-usapan ang paghihiwalay. Huwag mo nang bagitin yan muli. Tayo'y bilang mag-asawa, pinagdaanan ng unos ng 10 taon. Hindi rin madali. Huwag nating sirain ang lahat dahil lang sa malit na bagay. Huwag tayong mag-away dahil dito. Nakakakabigla naman na nasabi niyang ganon. Pero kung hindi dahil sa pagkakasabot niya sa karelasyon niya noon, na nagkunwaring bayani at nagligtas ng babae na natagpong palilan kay Mama nung pinapainom siya ng gamot at nagganap ang bagay na hindi na dapat mabaliktad, ni sana mapasama si Mama at pagkasal sa kanya. Pagtatanghal, pagpapainom ng gamot. Mama, ayos ka lang ba? Bilis! Tumawag kayo ng doktor! Papa? Hindi pa dumating ang pera ng pamilya Lin. Kaya magtiis pa tayo. Nakakainis ng basura. Pinaralinap ang magandang mama ko ng ganun. Ginawa siyang ganyan. Baka may pagawa ko sa kanya ng leksyon. Mahilig siyang lumabas ng bahay, hindi ba? Bibigyan ko siya ng 5, 6, 7 o 8 nakakata ng babae. Pabikitan ko siya hanggang sa mapagod. Bata pa siya. Ano bang iniisip niya palagi? Kailangan ko mag-isip ng paraan para makadistract, para malinis ang atensyon ni Mengmeng. Zineng, lalabas tayo ng kaunti para maglakad-lakad. Hayaan muna natin magpahinga si Mama ng maayos. Ano? Tara na. Hello, Mr. Fu! Mr. Fu. Kuya, sino yon? Ang engrande naman ang pagpasok niya. Galing siya sa pinakamayamang pamilya sa Beijing, si Lord Fujiu ng pamilya Fu. Lahat sila ay umaasa sa kanyang koneksyon para kumita. Sinasabing si Lord Fuji ay hindi interesado sa babae, pero hindi malinaw kung hindi siya interesado o baka gusto niya sa lalaki. Tingnan mo kung sinong nasa harap. Mr. Fu, ang nasa harapan natin ay si Li Chen at ang pamilya Li, kasama niyang kapatid niyang babae. Tingnan ang kanyang pangangatawan, hindi naman mukhang may problema sa lalaki. Baka gusto niya ng lalaki. Zineng, paano kung bumalik na lang tayo sa bahay? Kung magtatagal pa tayo dito, baka masangkot pa ang ama mo sa gulo. Ang dakilang lalaki nito, hindi basta-basta. Ang pamilya natin ang pwedeng gawa ng gulo. Tayo na.
Ang lalaking ito, siya yung nakita ko sa panaginip. Ang gwapo niya. Ang gwapo niya, pero sa huli ay namatay sa di inaasang paraan. Nakakulungkot nga. Bunso, kilala siya bilang matinding tao. Isang pitik lang ng daliri niya. Pwede niyang pabagsakin ang pamilya natin. Pwede bang tigilan mo ng kakaisip? Di na kaya ng puso ni kuya yan. Bunso, ito nga pala si Mr. Fujiu. Mr. Fujiu, Hindi ko naman siya nakikita nagsasalita. Pero naririnig ko siya nagsalita. Ibig bang sabihin, ang narinig ko ay ang kanyang tinig sa puso. Sabi niya, mamamatay ako. Mr. Lee, ito ay si... Mr. Ju, ito ang aking nakakabatang kapatid na si Lee Zining. Naiwan siya sa probinsya at kamakailan lang nahanap muli. Lee Zining? Hoy. Kapag nakita mo si Mr. Fujiu, lumayo ka na lang. bakit naman? Sinasabing walang awa at napakatalino ni Mr. Fu. Nung nagkaroon ng kaguluhan sa pamilya Fu, sa edad na 18, nakuha niya ang posisyon ng pinuno ng pamilya laban sa lahat. Sinasabi nila, ang buong unang sangay ng pamilya nila ay pinalaya sa ibang bansa at ang nag-iisang anak sa ikalawang sangay ay pinutulan pa ng mga binte. Delikado ang taong ito, kaya huwag kang lumapit. Ma, bakit hindi pa dumarating ang kapatid ko? Pinapahintay niya kami ng marami. Lahat kami nag-aabang. Kitang-kita na bata para sa probinsya. Walang asal at disiplina. Mama! Zineng, napagod ka ba sa laro? Hindi naman, pero parang naiinis ako. Kaya umaga pa lang, naririnig ko ng palakpak ng manok. Akala mo pa nga, ilang balahibo lang, magiging phoenix na. Sinasabi ko sa'yo, kapag pinagalit mo ako, bubunutin ko lahat ng balahibo mo. Kahit isang hibla walang matitira, para hindi ka na makarap sa tao. Ikaw? Lizining, hindi pa tayo tapos. Yang mga mata niya, parang gusto niya ko lamunin ng buo. Dati, iniisip ko na si Mengmeng ay maamo at magalang. Pag nakikita ko siya, parang nasa TV drama ang itsura niya bilang masamang babaeng karakter. Kahapon, narinig ko pa kay Zining. Ang dati kong inaalagaan ni si Mengmeng, hindi pala siyang adoptive daughter na dinala ni Papa mula sa welfare home, kundi siya palang anak ni Papa sa labas. Sige, gawin mo na dapat mong gawin. Ma, Zining, dadalhin ka ni Mama sa paglibo sa hardin. Gusto ko rin sumama. Hindi pwede. Kailangan ko man humingi ng tulong kay Mama bago magpatuloy. Huwag nang pag-usapan kayo man ng pamilya Lee. Kahit nasa pamilya Lee, wala akong bahagi. Si Zining, mas maganda pa kasi sa mga bulaklak na ito. Ching yan! Hindi kayang babaeng ito ay maibig ng amang salbahe. Siliming at siya, parang parehong molde lang. At ang nakihalo na si Lizen ay ang panganay na hipag. Jing yan! Ilang araw na nakalipas, si Memeng ay nawala ng malay. Hindi ka malang dumalaw. Ngayon, nakita ko si Memeng na sobrang payat. Kahit isang hipag na tulad ko ay maiyak sa awa. Ganun ba? Bakit hindi ko nakita? Si Memeng ay pinalaki mo naman. Ngayon, dumating yung tunay na anak. Ay nilalait mo naman ang ampon. Dumating ka pare pagtanggal ang tunay mo anak. Gusto man silang relasyon namin ni Mama. Tingnan mo kung paano kita patatalsikin. Hipag. Ang malasakit mo kay Mengmeng. Kung hindi ko alam, iisipin ko pa na si Mengmeng, hindi ko ampon. Kundi tunay mong anak. Paano naman magiging anak ko si Mengmeng? Nag-alala ako baka masyado kang papanig at mapag-usapan ng mga tao. Sabihin nila ang pamilyang Lee ay hindi marang tumanggap ng ampon. Hipag. Pero lang naman yon. Ba't ka naman masyadong seryoso? Ito bang anak mo dinala pa uwi? Maganda nga siya. Pero mukhang kulang sa disiplina. Mama! Kuya! Itong Ale, sino siya? Siya. Ang asawa na inyong mong tiyuhin. Ang iyong tiyahing babae. Ha? Tita ko pala siya? Ang suot niya parang lawin na makulay. Pangit tingnan. Ikaw talaga probisyon ng bata. Walang modo. Anong nangyayari dito? Dumating ako para bisitahin si Zining. Pero mukhang ayaw niya sa akin. Sinabihan ko mukha raw kong lawing. Lee Zining, ang tita mo'y mabuting loob na bubisita. Tapos nilalait mo pa? Ikaw!
Lizen, ako bang asawa mo? O siya? Para sa kanya, nagawa mo saktan ng anak ko? Ano ba pinagsasabi mo dyan? Mama, huwag mong sisinsin na papa at si tita. Tingnan mo si Mingming. Ang laki ng pagkakawig niya kay tita. Kung hindi mo alam, iisipin mo pa nga na sila isang buong pamilya. Tanga ka! Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Patayin kita ngayon! Papa! Lizen, nandito ako. Subukan mo na saktan ng anak ko. Hipag, siya ang asawa mo. Bakit mo siya nagawang saktan? Kung atakihin mo si Zining, hindi ko magdadalawang isip na makipaglaban sa inyo. Talaga? Halika, dadalhin kita sa ospital para silipin ang sugat. Mama, ayos ka lang ba? Ayos lang. Nakakapagod lang. Ikaw ha? Huminga ka na kasama si Kuya at magpahinga. Tara na. Mas mabuti kung mabilis tayo. Maghanap ng parang para makahiwalay kay Lizan. Palabasin siyang walang tagay na ari-arian. Sa lahat ng mga bagay na nandito, wala ba yung gusto mo? Kuya, gusto kong maglakad-lakad. Pasensya na. Walang anuman. Miss Lee, kasama mo ba si kuya mo sa auction? Kilala mo ako? Ikaw ay... Mula ako sa pamilyang Fu. Si Fu yun. Fu yun? Siyang Fu yun sa libro? Ang pinagpila ng mga pa ni Fuji? Isa siyang malagang tauhan na naguro ng kapawakan sa pamilyang Fu sa kwento. Ah, si Mr. Fu pala. Pasensya na. Matagal na akong lumabas. Sigurado ako nag-alala ng kuya ko. Uuwi na ako. Paalam, Mr. Fu. Kung alam ko lang kung makikita ko si Fu yan, dapat nanatili lang ako sa auction kasamang kuya ko. Ngayon, lahat ng tao ay naroon sa auction. Wala namang makikita sa akin. Grabe, para akong tinawag ng langit at lupa, pero walang sumasagot. Miss Lee, bakit ka nagmamadali? Mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin. Huwag mong pakialaman kung ayaw mo. Paano mo hihigitan kung makikialam ako? Paano mo hihigitan kung makikialam ako? Kuya, isa lang itong babae. Kung gusto mo siya, sabihin mo lang at ipapasa ko sa'yo bilang kapatid. Hindi na kailangan magalit ng sobra. Bakit kailangan mo maging ganito kamatindi? Bumalik ka na sa pamilyang Fu. Kung mangyayari pa to, hindi ko matitiyak kung ang isa mo pang binti ay mananakit. Siguro, masyado akong matindi kanina, kaya natakot siya. Pero... Ang kulay niya, ang mukha, ang daywang. Ang lalaking ito na perpekto. Sayang lang, hindi siya sa akin. Ganito ka perpekto na lalaki, kahit hindi sa akin, kundi sa ibang lalaki. Sobrang sakit sa puso. Si Mr. Fu ay isang bayani sa pagliligtas ng babae. Di man lang nagsabi ng damdamin upang makuha ang puso ni Miss Lee. Ano ba itong palabas na ito? Nagpapalit na ba ng mukha? Mr. Fujiyu, tapos ng auction, mag-alala ang kuya ko kung hindi niya ako makita. Tungkol sa nangyari ngayon, muli, maraming salamat sa inyo. Itong kasama ni Fuji, si Go Yuan. Hindi kayo makasama sila? Mga mayamang naglalaro ng sobra. Mr. Fu, bukas, pupunta ka sa abroad para sa business trip. Opo. Ikaw lang ba ang pupunta? Ha?
Fuchi, gusto ko ito. Gusto ko rin dito. Gusto mo ba? Gusto. Lahat ng yan ay sa'yo. Fuchi. Li Zining, ikaw mismo nagpapakita ng kagustuhan. Huwag kang iiyak. Hindi ko kaya nagkaroon ko ng erotikong panaginip at kasama pa si Fuchi. Aba, bang hindi na nagkatis ang maliit na tsaa? Sa wakas, lilipat na ba siya laban sa akin? Ninakaw niya palang pulseras na regalo ng mama. Sayang naman na, Limeng. Upang pigilan ka, matagal ko nang pinalitan lahat ng gamit sa kwarto ng mga peke. Ano man ang plano mo, nakatagda ng mapalpak ka sa huli. Mama, inumin mo ito. Ito yung handog ng family doctor para sa iyong bitamina. Nag-effort ka pa talaga. Ito talaga hindi bitamina. Ito ay gamot ng papapasigla sa isip. Kung ihinim mo ito ng taong normal ang isip, magiging bob at magkakademensya siya. Mama, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang. Medyo nahihilo lang. Hindi makahawak ng maayos ng kamay ko. Buti na lang at hindi nainom ni Mama, si Limeng, at pinalitan ng mga bitamina ng Mama ng gamot para sa sakit sa isip. Kaya sa huli, si Mama ay naging baliw. Sumakit ang isip at namatay. Mama, lahat ay kasalanan ko. Ibibigay ko itong bago sa iyo. Hindi na kailangan. Wala akong sakit. At hindi ko rin kailangan ng anumang gamot. Ate, dati ako nagtrabaho sa butika, kaya may alam ako sa gamot. Baka hindi nila ipakita mo sa akin ng mga tableta at bibigyan kita ng tamang gamot para kay Mama. Hindi na kailangan. Nagtatrabaho ka sa butika, pero paano mo mapapantayan ang profesional na kalaman ng family doctor? Ma, kung wala ka ng problema, uuwi lang ko para magpahinga. Hindi na kita aabalahin. Habang nandito ako, walang sino man makagagawa ng masama kay Mama. Madam, may dalang pamilya ba ng imbitasyon para sa inyo at sa inyong anak na babae upang dumalo sa isang salusalo bukas ng gabi? Ang bay na ito, si Bayaw, ang naging kasintahan na nakakatandang kapatid ng isang pagkakataon habang naglalakad sila sa kalsada. Halos mabangga siya ng sasakyan. Nakita ito na nakakatandang kapatid at itinulak siya palayo. Niligtas siya na naging dahilan upang mapinsalan parehong binte. Ano? Pero ang aksidente ngayon ay hindi naman talaga aksidente. Si Bayaw, kasama ang ama ko at ang kay anak na sa labas na si Lucian ay nagsabotan para saktan si Kuya. Ang layunin nila ay mapang mga shares ng kumpanya ni Kuya. Hindi ko akalain na si Lucian pala ay anak din sa labas ni Lian. Hindi ko man hayang malilan si Lian at mawala ng mga binti. Ma, Pagod ka na siguro sa biyahe. Ilang araw ka ba mapapahinga ngayon sa bahay? makakapagpahinga na ako ng ilang araw ngayon.
Ito bang nakakabata kong kapatid? Kuya, kumusta? Kakarating ko lang. Parang may narinig ako na pinaplano ni Yaw Yaw at Linshun kung paano ako sasaktan at aagawin ang mga shares ng kumpanya ko. Si Bunso bang nagsabi nun? Si Kuya mataas at gwapo. Matulad matatag sa kilos, sayang kung mauwi lang siya sa wheelchair. Bumalik ka dito para dumalo sa salo-salo ng pamilyang Bay, hindi ba? Tama. Natanggap ko ang imbitasyon mula sa Bay upang dumalo sa kanilang salusalo. Kailangan talagang pumunta sa salo-salo nito. Susubukan rin bayan na nilangin si Kuya para paniwala ni Kuya na gusto rin siya ni Bayaw. At manilubos na tapat siya sa kanya, kailangan ko ilanta si Bayaw ang totoong mukha ng babaeng nagpanggap na inosente. Hindi. Hindi ako maniniwala kay Bayaw. Palagi na lang niya ako niloloko. Ang ganda mo ngayon na. Uminom ka pa. Kumain ka pa ng marami. Mrs. Bai. Uy, Jing yan. Dumating na kayo. Ha? Ito ay si... itong tunay ko anak na babae. Si Li Zining. Noong bata pa siya, nawala siya ng aksidente. Ngayon ko lang siya natagpuan. Huwag mo nang sabihin, ang batang ito ay kamukha ng bata ka pa. Talagang kamukha mo siya. Pero ang aura niya, kung ikukumpara sa kabataan mo, malayo pa siya roon. Matandang babae, gumagawa ng away. Hindi ko papayagan ng pakasalan ng Kuya si Bayaw. Bakit gusto ni Kuya si Bayaw? Dahil ba nung bata pa siya, napakagandang tingin ni Kuya para isang babae. Pinagtitripan siya ng kapwa bata. Tinulungan siya ni Bayaw. Pinalayo ang mga naaati kay Kuya. Kaya tinitinan siya ni Kuya bilang unang pag-ibig. Jing yan, ngayon, ang tunay mong anak ay natagpuan na. Pero, hindi rin pwedeng pabayang mawala ng karapatan si Mingming. Ang mga taong tulad natin, mahalaga ang dangal. Siyempre, basta't sumunod lang siya. Kami, hindi namin siya pababayaan. Ginawa kita ng mama sa loob ng maraming taon. Wala kang iniwan sa akin na dangal. Walang kahit kaunti. Miss Bai, saan kaya si Yaw Yaw? Hindi ko siya nakita. Base sa itsura niya, si Bayaw, sigurado kasama si Lishon. Kailangan kong abalahin sila. Sa ganitong mahalagang okasyon, si Bayaw kasama si Lishon. Nagkikipaglandian sana sa labas na yon. Mukhang si Lizzie na walang hiya. Matagal na may lihim na ugnayan sa pamilya Bay. Ma, gusto kong pumunta doon. Mag-ingat ka ha. Apa. Huwag kang mag-alala. Si Lian ay parang aso ko lang. Kailangan ko lang siyang kunting paamuhin. Pag napaamo ko siya, magiging tapat siya sa akin. Pagdating ng panahon, ang mga bahagi niya sa kumpanya ay mapupunta sa atin. Ito si Bai at Lishon. Ang lapit naman nila. Halos maghalikan na. Lishon, para sa'yo, harapin ko pang hanga na si Lian. Nagpanggap akong gusto ko siya at inaakit ko siya. Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Kapag natapos ng lahat, pakakasalan mo ako. Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha mo na muli ang mga bahagi kay Lian, magpapakasal agad tayo. Ang ganitong uri ng live broadcast, hindi pwede ako lang malulunod sa hiya. Kailangan gumawa ng paraan para mahilang mga tao sa harap. Kailangan ko silang lapitan para magawa yun. Mr. Fu, si Miss Lee na ito, gusto mo bang malaman ang lahat na nangyari? Tulungan mo siya. Sige po. Iginagalang kita. May nangyari. Anong meron? May nahulog sa swimming pool. Ha? Sige, mag-usap muna kayo. Titingnan ko muna. Tara. Mama, pumunta rin tayo para manood. Sige. Sino yon? Sino nahulog sa pool? Kuya Sean, dahan-dahan lang. Sige, bilisan mo. Huwag mo hayang pumasok sila dito. Tingnan natin. Mrs. Bai, sinong nahulog sa pool? Tingnan natin kung may tutulong tayo.
Sky, upo kayong ganyan sa amin. Wag na, wag na. Anong gagawin ko ngayon? Katapusan ko na. May magandang palabas na tayo. Kuya Sean, dahan-dahan lang. Ang iyong kasambahay, bakit sa araw pa? Ginagawa ito sa loob ng bahay ninyo? Dito sa labas, maraming tao nagdaraan. Ganito na lang. Talaga naman padalos-dalos. Ako nang bahala sa insidente ito. Mas mabuti pang pumunta muna kayo sa banquet hall. Huwag sanang maepekto ng magandang mood ninyo. Sige na, huwag niyo nang tigasan ang ulo ninyo. Anong nangyari? Bakit ko narinig na may nahulog sa pool? Isang malaking misinterpretasyon lang yon. Kasambahay namin yon. Ginamit niyang manika at ang aso ni Yaoya parang tayo na akala. Hindi ba't tinapon ko ng manika? Bakit nahulog din ang aso? Bakit tulang ito ng langit sa akin? Sinong may gawa nito? Kumalma ka. Anong tunog na yon? Sino ang nandun? Napakalit mo nakapansin ito. Ngayong araw, siguradong ilalantad ko ang anak sa labas na si Lishon at ang relasyon niya kay Bayaw at tuluyan kong ibubuhin sila sa kanyang paraan. Si Kuya ay mawala ng pag-asa kay Bayaw at hindi na niya kailangang pakasalan ang Bayaw na matagal na kasama ni Lishon. Si Bayaw at si Lishon. Nandun ba sila sa harapan? Wala. Wala kang marinig na tunog. Bakit ka nagtatakip? Lumayo ka dyan! Nanghasik ng gulo sa salo-salo ng pamilya Bay. Parang ayaw niya na mabuhay. Tignan mo. Huwag kang pumunta. Tara, tara. Gusto kong makita. Sino bang nanggugulo sa pamilya Bay ngayon? Yaw! Lishon! Kayo! Ikaw na tarantadong nilalang! May mukha ka pang umiyak? Tignan mo kung anong ginawa mong kaguluhan! Ang nangyari ngayon, kung hindi ito maayos na maayos, hindi lang mawawala sa akin ang reputasyon. Mapapagalitan pa ako ng pamilya Bay. Magkakaroon ng kaaway. Mr. and Mrs. Bay, ang pagkakamaling ito ay akin. Sa totoo lang, ako at si Yaoyaw ay matagal na magkasama. Ngunit wala kaming pagkakataon noon. Bumisita muna ako sa bahay nila. Pag uwi ko ngayon, ihahanda ko ng dowry. Personal kong hihingi ng mga kamay niya. Nabuyag na ang tunay na mukha ni Bayaw. Si Kuya hindi na magiging tapat sa kanya at hindi na niya isasagapisyong bagay sa kumpanya o masaktan muli. Salamat kapatid. Salamat at pinakita mo sa akin ang tunay na mukha ni Bayaw. Mga bisita, humihingi kami ng paumanhin kung naging pabaya ang pamilya Bay ngayon. Mangyaring bumalik na kayo. Tara na. Ang nangyari ngayon ay malinaw na isang pakanan na kung sino man. Huwag lang sanang malaman kung sino ang gumawa nito. Kung hindi, hindi ko siya patatawarin. Mr. Fuji, pasensya na kung hindi maganda ang aming pagtanggap ngayon. Anong problema? Si Mr. Fu ay palaging malamig at walang puso. Bakit kaya ngayon naglaan siya ng oras para makasilip sa gulo? Zining, pagod ka na siguro ngayon. Bakit hindi ka muna magpahinga sa kwarto? Mamaya, ipapagawa ni Mama sa kasambahay ng masarap na pagkain para sa'yo. Nandun ang kapatid mo sa Sililaklatan. Sige po. Ma, bakit mo kami pinatawag? Tinawag ko kayo tungkol ito kay Zining. Tungkol sa narinig kong boses sa isip niya. Narinig yun siguro, hindi ba? Ibig mong sabihin, naririnig mo rin? Narinig ko rin. Habang pauwi kami matapos kong sunduin siya, narinig ko yun. Tungkol sa mga boses sa isip ni Zining, talagang kakaiba yon. Huwag na huwag niyong sabihin kay Zining at huwag niyong ipagsasabi sa iba. Kung may makaalam at may masamang balak, maaaring mapamag si Zining. Huwag ka mag-alala ma, hindi namin sasabihin. Kahit hindi natin alam kung bakit si Zining ay may kakayang makita ang hinaharap tungkol mas sa mga narinig nating boses, kailangan natin mag-ingat ng maaga. Ang lahat na nangyari ngayon sa pamilya Bay ay gawa ni Zining. Ginawa niya yan para tulungan si Kuya na mabagong takbo ng mga pangyayari. Huwag ka mag-alala ma, hindi ko yung tipo na basta-basta huhusga na walang dahilan. Alam ko, ang lahat ng ginawa ng kapatid ko ngayon ay para tulungan ako. Ngunit ang mga bagay na ito, hindi dapat hayaan na mag-isa lang isang babae na magtiis. Ang ating kapalaran ay dapat nating baguhin ng tayo rin. Mula ngayon ay tayo nang gagawa. Kailangan protektahan natin si Zining. Hindi na siya dapat pagkakautangan pa. At higit pa, hindi natin dapat hayaan si Zining. Oo. Sisikapin namin protektahan siya. Tungkol kay Zining, na kayong makita ang hinaharap at ang mga boses sa isip niya, kailangan nating itago ng mahigpit at huwag kailanman hayaan ng malaman ng iba. Kapatid, sasamahan kita ngayon. Ayos lang ba? Ay nako, napakadelikado na nangyari kahapon, kaya napagpasyahan ko sa panahong ito, hindi na ako lalabas. Tama nga, nakakatakot talaga. Bilang mga babae,
Kailangan natin ingatan ang sarili. Kung hindi, hindi natin alam kailan tayo malulako mapagsamantalahan. Sa tingin ko, tama ka. Kung ganun nga, mananatili na lang ako sa bahay. Kasama ka. Hindi lalabas kahit saan. Okay ba? Talagang hindi ka susuko ha? Bini, ito nga palang hinihiling mo. Talagang galing ka sa probinsya. Kayang-kayang gawin ang marunong trabaho. Anong ginagawa mo? Siyempre, magtatanim ng bulaklak. Tama ate. Hindi mo ba sinasabi na sasama ka sa akin? Tulungan mo na lang ako. Ako ang nakakatandang anak ng pamilya Lee. Sino bang gagawa ng ganitong maraming trabaho? Mukhang hindi mo pa naintindihan. Ako ang tunay na nakakatandang anak ng pamilya Lee. Samantalang ikaw ay isang ampon lang. Ako ang tunay na anak. Ano ka? Hindi pa nakuha ang pera ni Matanang Linjing yan. Hindi pa pwede pagkita na ako ang tunay na anak ni Papa. Wala akong narinig. Aalis na ako. Kapag nakuha ni Papa ang kumpanya at pera ng pamilyang Lin at Lee at tinanggal na ang mama mo, ako nang magiging nag-iisang nakakatandang anak ng Lee. Mama! Zening, halika, umupo ka sa tabi ni Mama. Narinig ko itong mga nakarang araw, palaging hinahanap ka ni Leming. Palagi siyang pumupunta sa akin, pero pagkatapos aalis na. Pangunahing dahilan pupunta sa akin ay dahilan lang dahil gusto niyang maloko ako. Kung bibigyan siya ng ganitong pagkakataon, huwag mong sisin ako kung hindi ito magamit. Tama, Zening. May sasabihin si Mama sa'yo. Si Bayo ay nagkatagda ng ikasal kay Lishon. Talaga ba? Ayos na yon. Ang mga nagmamahalan ay magkatuluyan din. Kaya si Kuya at si Bayo ay hindi na muli makakaroon ng ugnayan. Pero kailangan pa nating bantayan sila at gumawa ng ibang parang kay Kuya at kumilos laban kay Kuya. Mga Kuya, Mama, pasensya na. Alis muna ako na lang araw. Kuya, umalis ng kapatid natin. Hindi ba natin siya susundan? Hayaan na lang natin. Mabuti rin makalabas siya. Sabi ni Mama, sa mga nakarang araw, hayaan natin siyang lumabas ng 2 araw para makapagpahinga lang. Sir Fu, umalis si Miss Lee sa bahay nila. Pumunta siya sa bar at umorder ng mga male model. Bata pa siya, pero ang tapang niya na. Ate, uminom ka ng alak. Simula nang mailipad sa librong ito, hindi pa ako nagkaroon ng maayos na kasiyahan. Ako ay isang masigaw at masipag na empleyado. Walang oras para maglaro dito. Ang mama ni Limeng ay biyuda na ng maraming taon. Kahit na kay Lizen, may lihim na relasyon. Pero sa likod ng mga tao, marami na siyang lalaki. Ang bar na ito ay pag-aari ni Lishon. Madalas siyang maghanap ng lalaki para sa kanyang ina. Kahit si Lishon, sa labas, anak na labag sa batas ni Lizen. Hindi alam kung kay Junkie, dahil panak mula sa kung anong lalaki. Huh? Guwapong lalaki. Maganda ang katawan. Papasayahin kita. Siyempre may pakinabang din kayo. Dahil sa nakagulat na video na ito, mula ngayon, hawak na natin ang ebidensya para pamalaan si Junkie. Ma, yung mga pinagawa mo sa akin, nagawa ko na lahat. Tunay nga naloko si Lishon, nawala lahat ng pera niya at tumiram pa siya sa labas na mataas na interes. Ngayon, marahil umiiyak na siya at pupunta kay Lizen. Wala ng perang pamilyang Lee. Pinapalakas pa rin ng pamilya Lee ng pamilya Lee. Hindi na kasing lakas ng dati. Babalik ng kapatid ko na babae. Sa bagay na ito, baka hindi mo siya matapakan. Mapapatunayan niya rin ito. Hindi naman siya parang gintong Maya. Ang kapatid mo ngayon, sobrang tapang. Asawa ko! Asawa ko, may malaking problema. Nag-invest ako sa isang proyekto at nalugi ng 50 milyon. Alam mo naman, walang sapat na liquid na pera sa kamay ko. Makipag-usap ka muna sa pamilya Lin para makahiram ng 50 milyon. Wala akong 50 milyon. Sa mga panahong ito, ang pamilya Ling palaging tumutulong sa pamilya Ling. Ngunit hindi kasing lakas ng dati. Ang shares ng pamilya Lin, hindi ba meron kang 20%? Baka pwede mong ibenta ang ilan para kumita ng ilang milyon para maibalik ang kulang. Tayo bilang mag-asawa, hindi ba sa'yo rin ang kumpanya ng Lee? Bakit hayaan mong masisira ito? Sabi ko nga, wala akong pera.
Wala. Parang ayaw mo talagang ibigay. Tayo bilang mag-asawa, ganito ba pataturuhin ang sarili mong asawa? Ang tigas naman ng puso mo. Wala akong 5 milyon. Pero, ebebenta ko lahat ang alahas ko. Dapat aawat niyo ng mga 5 milyon. Pero may kondisyon ako. Gusto kong makipaghiwalay. Hiwalay? Basta pumayag ka sa diborsyo, ang 5 milyon niyon, mapupunta sa'yo. Imposible. Hindi ako papayag sa hiwalayan. Simula ng pagkasalan mo ako, bahagi ka na ng pamilya Lee. Ngayon, ang perang ito, kahit ayaw mong ibigay, kailangan mong ibigay. Kung ayaw mong makipaghiwalay, ang anak mong ipinaglin sa labas, baka maputulan ng kamay o paa ng mga nagpautang. At sina Junkie at Liming, hanggang kailan pa sila maghihintay para makaangat? Anak sa labas? Ano bang pinagsasabi mo? Si Jiangqi ay hipag ko. Anong kinalaman niya sa akin? Ako ba nagsisinungaling? Ikaw ang mas nakakaalam niyan. Kung gusto mong si Junkie at ang anak mong sa labas ay manatiling ligtas. Kung ganun, magpakabait ka at pirmahan mo ang kasunduan ng diborsyo. Kung hindi, ipapakita ko sa'yo kung anong ibig sabihin ng lahat ng pinaghirapan mo ay mauuwi sa wala. Paano mo nalaman ang mga bagay na yon? Kailan mo pa nalaman? Sige. Pag-iisipan ko. Nakuha na natin ang video. Anong dapat natin gawin para sila mismo ang makatikim ng bunga ng kasama nila? May lalaking may hawak ng gamit mo. Siya ang boyfriend mo. Ako? Mr. Fu, kakalap lang na balita ng mga tao natin. Mukhang may problema na naman si Miss Lee. Anong problema? May hawak si Fuyo na pulseras ni Miss Lee at sinabi niyang ginamit daw siya ni Miss Lee. Tapos iniwan lang. Gusto niyang pakasalan. At ngayon, nakakagulo siya sa bahay ng mga Lee. Gusto niya na bang mamatay? Bakit hindi pa lumalabas si Zining? Baka naman, simula nang tanggapin siya ulit ng pamilya Lee, ikinakahiya niya na akong parang sakit. Pero, kahit ayaw niya sa akin, pakiusap, pumuntihan mo siya rito para makuha niya ulit ang pulseras na ito. Wala talaga si senyorita. Gusto mo ba? Hahanapin ko ulit siya? Mr. Fu, aakyat ba tayo at dalhin si Fu yun? Huwag ka magmadali. Kahit magulo siya, lumaki siya sa pamilyang Fu. Hindi siya tanga. Siguradong may plano pa siya. Fu yun. Tigilan mo mga kasinungalingan mo. Sinisirong pangalan ng anak ko. Pwede kitang kasuhan. Kamakailan lang kami nagkita ni Zining sa isang auction at siya mismo ang nagbigay sa akin ng pulseras na ito. Akala ko noon, sinyalis na yun na gusto niyang pakasalan ko siya. Kaya naman, dala-dala ko pa ang dote dito. Ang pulseras na yan? Zining, nandito ka na. Mas mabuti pa siguro. Tingnan mo mabuti ang pulseras na nasa kamay mo. Ano? Hindi ka pa natuto nung nabalian ka ng binti dati? Gusto mo bang sa binti mo at pasagin ko ng 2 beses pa? Zining, ikinakahiya mo talaga ako kasi isa akong baldado. Hindi dahil bagdado ka. Ikinahihiya kita dahil... Tingnan mong mabuti. Itong totoong pulseras na bigyan ng mama ko. Ang hawak mo ay peke. Gaya ng panggagaya mo sa pananamit ni Fuji. Ikaw mismo, isang mababang uri ng kopya. May tinatago pa si Zining. Pero paano napunta ang pulseras na yun sa kamay ni Fuyun? Sila nang bang nagbigay? Paano silang dalawang nakakakilala? Listening! Tumahimik ka na! Mr. Fu, ang anak kong ito masyadong na-spoil ko. Kakarating lang niya mula sa probinsya, kaya wala pang modo. Papa! Hindi mo pwedeng paborang anak sa labas at pagalitan ako ng ganito. Totoo lahat ng sinabi ko. Ako, ano bang nagawa kong mali? Walang iya ka! Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Ang ate mo, inampun siya mula sa ampunan. Alam niyo ng lahat. At isa pa, ang pinag-usapan natin ngayon ay kasal mo kay Mr. Fu. Huwag na nating idamay ang ate mo. Ganun ba? Kung ganun, Papa, dahil gusto mo si Mr. Fu, ibigyan mo na ang magandang kasal na ito kay ate. Ha? Ibigay sa ate mo? Bakit naman hindi? Alam ko na. Sigurado ayaw mo kay Mr. Fu dahil isa siyang may kapansanan, kaya ayaw mo ipasawa siya kay ate. Kung ganun, Papa, paano mo ako nagagawa ipasawa sa kanya? Tama ba, Mama? Bumalik ako ngayon para sa kaarawan ni Lola. Mukhang ang posisyon ng pinuno ng pamilya Fu
may kakayahan pa rin ang pamilya Lee na magamit ko ng pansamantala. Hanggang ngayon, si Fuji hindi pa rin nagpapakita. Malinaw na hindi ganun kahalaga si Lee Zining sa kanya. Mas mabuting samantalahin ang pagkakataon at pagkasalad si Lee Meng. Hindi naman ako lugi. Maganda talagang ikalawang anak ng pamilya Lee. Siguradong ang panganay ay hindi rin napapahuli. Mr. Lee, ang pamilya Fu hindi pa naman opisyal na naglabas ng pahayag para tanggalin ako. Sa pangalan pa rin, isa pa rin ako lehitimong miyembro ng pamilya Fu. Oo, syempre. Mr. Fu, ano bang pinagsasabi mo dyan? Mr. Fu, ang napili mo si Lee Meng. Isa na yung malaking biyaya sa kanya. Mr. Fu, pakiusap. Dito tayo. Ang pamilyang Fu, hindi talaga basta-basta. Siya pa mismo pumunta rito para gumawa ng eksena. Ginamit ang pera para pilitin si Papa na ibentang anak. Ginawa niya ito siguro para makakuha ng pansin ng isang tao. Sa kwento, tinalo pa niya maging si Fuji mismo. Hindi dapat magpakampante. Mr. Fu, mukhang dito, hindi mo na kailangang makialam. Si Miss Lee lang naman ang makakagawa ng paraan. Palagi naman siyang matalino. Ayusin mong lahat. Bigyan si Liming at Fuyo ng leksyon at yung pulseras din. Sirain mo na yon. Naiintindihan ko po. Pinupuri ko lang si Miss Lee, pero mukhang tuwang-tuwa si Mr. Fu. Mama, ngayon, si Liming ay parang bumalik pa sa sariling bitag. Tapos ng tungkol kay Liming, ngayon naman, ang mga kuya ko, hindi ko alam kung sino sa kanila ang susunod gustong saktan ni Papa sa mga kawawa kong kuya. Tama na, Zining. Huwag ka nang mag-isip pa. Bukas, ang karoon ni matandang Ginang Fu. Ayusin mong sarili mo. Sasamahan kita. Sa handaan? Oo nga, malapit ng karoon ng matandang Ginang ng pamilya Fu. Sa kasiyahan, magkakagulo ang pamilya Fu. At si Fuji ay maaksidente at mawala ng malay. Ang hahalili at magaganap ang malalaking pagbabago sa negosyo. Lahat na nagkipagtrabaho kay Fuji ay pinalis ni Fuyon at napilitang magsara o malugi. Kasama ng pamilya sa mga naapektuhan at tuluyang malugi. Dahil doon, inatake si Lolo at nagkasakit. Nagkasakit? Hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayang magtagumpay si Fuyon. Kailangan ko iligtas ng pamilya Lin. Ay, Zining? Ito ng mga mansyon ng pamilya Fu. Sa bagay na ito, hindi ko dapat idamay ang mga kuya ko. Pero si Fuji, siya ang tamang tao. Ngayon siya ay nasugatan at nawala ng malay. Sigurado siya para makapagpaligtas sa sarili niya. Paano ba kung makakapasok dito? Ayan. Aakit ako sa pader. Mr. Fu, si Miss Lee nagbabalak na pumasok sa likuran ng gate. Bakit siya nandito? Hindi ko rin alam. Papasukin ko ba siya ngayon? Hindi na kailangan. Buksan mong likuran na pinto. Bigyan mo ng isang araw bakasyon ng mga kasambahay. Kung walang mahalaga, huwag akong istorbohin. Mr. Fu, ang ibig mo bang sabihin na magkaroon kayo ng oras ni Miss Lee na kayong dalawa lang? Huh? Grabe, mansyon na ng pamilyang Fu. Ang hinglaman ng seguridad nila. Ang weird. Ang pamilyang Fu. Bakit walang kahit isang tao rito? Wow! Grabe naman to. Akala ko yung bayan ng pamilyang Lee ay sobrang kumikintab na. Hindi ko inaakala na masobra pa ito sa pamilyang Fu. Hindi ko talaga maintindihan ang mga mundo ng mga mayayaman. Nakakagulat talaga. Sandali lang. Nasa itas kaya si Fuji? Ang labo naman. Kahit kalaki ang bahay, pero walang kahit isang tao. Anong problema mo? Naglalakad ka ng parang multo. Alam mo ba, ang takot, pwede kang mamamatay sa gulat. Lagot, nahuli ko ni Fuji mismo. Baka isipin niya na magnanakaw kung pumasok sa bahay nila, tapos pagkabalin pa niyang binti ko at itapon ako palabas. Ang mga binti ko, huwag naman sanang mawala ng pag-asa.
Pero, kung iisipin, itong taong ito, ang katawan niya, ang ganda naman yan. Ang abs niya, ang dibdib niya, grabe naman. Parang naglalakad ng hormone sa lupa. Bitawan mo ako. Miss Lee, ang dami mong effort. Pumunta ka pa sa bahay ko. Para lang magpa-up. Sino pang gusto mong paakap ha? Ang aga-aga pa lang, maliligo ka na. At suot mo pa. Sobrang revealing. Walang hiya. Ah, ganun ba? Gusto kong tanungin ng marangal na si Miss Lee. Pumasok ka ng palihim sa bahay ko. Para lang manilip sa pagligo ko. Para lang manilip sa pagligo ko. Nanilip? Hindi diretsahan akong tumingin. Ganitong kagandang katawan. Sa'yo kong hindi titingnan. Ang dibdib, ang abs, hindi lang ako tumingin. Pati sa panaginip, natutulog pa ako sa'yo. Imposible. Nandito ako. May tutumpakay ako. Naglibot ako sa bahay mo. Wala ni isang kasambahay at aksidente lang napasok ko itong kwarto. Sino ba namang maliligo na gatong kaaga? Hindi ba't sinabi mo na may kailangan ka sa akin? Mr. Fujio, nandito ako ngayon para makipag-usap tungkol sa negosyo. At anong karapatan mong isipin na may tsansa ka makipagnegosyo sa akin? Hindi mo dapat sabihin yan agad. Kung pwede tayong magkaayos. Depende sa impormasyon kong dala kung sulit ba ito o hindi. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sige, sabihin mo. Kung ang impormasyon ko ay makapagligtas sa'yo, pagkatapos nito, ako at ang mama ko, pati na rin ang mga kuya ko, kapag may naging problema kami, sana matulungan mo kami. Anong impormasyon? Sa darating ng karoon ng matandang ginang, mag-ingat ka sa mga tao sa pamilya. Lalo na sa mga unang tingin ay mukhang walang panganib at napakagandang mga babae. Kung hindi, ang buhay mo ay kalahati na lang matitira. Sa tingin ko, tama ang sinabi mo. Saan ka tumingin? Saan ka tumingin? Kung tutuusin, maganda rin naman ako, pero si Fuchi, walang kahit anong interes sa akin. Baka nga talaga gusto niya ang mga lalaki. Sayang naman, ang ganitong kagandang itsura, hindi pala kapakipakinabang. Fuchi! Kung alam ko lang sana, hindi na sana ako pumunta dito. Si mama at si kuya, pwede ko na mailigtas gamit ang ibang paraan. Hindi ko na sana ginawa ito ngayon. Mas mabuti pang hayaan kitang mapahamak sa karawan at mawala ng kalating buhay. Mamaya, papasabay kita kay Gao Yuan para ihatid ka pa uwi. Salamat, Mr. Fujio, pero kaya kong umuwi mag-isa. Isa pa, Presidente, mag-ingat ka sa mga nasa bahay mo. Mr. Fu, umalis na si Miss Lee sa likuran ng pinto. Tignan mo kung sino-sino ang kinakausap ni Fu yun itong mga araw. Naintindihan ko po. Sa oras na ito, dapat tulog na si Mama. Senyorita, matagal na naghihintay ang ginang sa sala. Hinintay ka talaga niya. Lagot ako. Baka malaman ni Mama na pumunta ko sa masyon ng pamilya Fu. Mama. Aba, marunong ka palang umuwi. Saan ka galing? Hindi ko pwedeng sabihin kay Mama na pumunta ko sa mansyon ng Fu para balaan si Fuchi laban sa pamilya Fu. At gamitin ang pabor na yon para matulungan ng pamilya Lin. Si Fuchi ay kilala kapag nalaman ni Mama na hinahanap ko siya. Mas lalo siyang mag-alala. Iyan pala si Zening. Ginawa yung pariga si Mr. Fujiyo at bagon ko pala rin ang pamilya Lin. Sige na. Sa susunod pag lumabas ka, huwag ka na umuwi ng sobrang gabi. Opo, salamat Mama. Ginang, Senyorita, dumating si Ginang dyan. Malamang, para ito sa kasa ni Fu at Liming. Si Fu yun, isang balo na may kapansanan. Siguradong pupunta siya kay Papa para magalit. Basta wag lang niya tayong gambalain. Wala akong pakialam. Tension yan? Jiangxi,
Ang ingay-ingay mo rito. Akala mo ba bahay mo ito? Linjing yan. Si Miming anak mo rin. Paano mo natitis na ipakasya sa isang lalaki na walang perto, walang katayuan at isa pang pilay? Ang anak ko ay si Zining lang. Si Leming naman ay anak ni Lizen. Si Zining ang nawala. Hindi ko papayagan na mag-alala ng isang adoptive na anak. Dapat ay nagpapapasalamat siya. Kung hindi, baka hanggang ngayon ay naghihirap pa rin siya sa kung saan. Pero, sige na. Hindi ko pinapadala si Leming palabas ng bahay ko. Pinakamatarungan na yun. Tungkol sa kasal niya, ito ay bunga ng sariling desisyon niya. Li Jing yan. Ang sariling anak mo nakauwi na. Tapos ngayon pinapahirapan mo ng ampon mo. Grabe ang puso at kamay mo. Si Fu yun, kahit isa nila sa pamilyang Fu. Ngayon ay isa na ng pilay. Paano mo kaya pahintulutan si Mingming na pakasalan siya? Ang bagay na ito ay napag-usapan na ni Lizzie at Fu at napagkasunduan. Bukod dito, pinigyan sila ng malaking dote. Kahit napilay siya, hindi nito maapekto ang normal niyang buhay. Pero, kahit ganito, hindi pa rin ko sang-ayon. Ate, tungkol sa kasal ni Mingming, bakit ka ganito kabigla? Kung hindi mo alam, aakalain mo pa na siyang tunay mong anak. Tama. Si Mimi ang pinalaki ko. Magang namatay ang kuya mo. Wala na akong anak na babae. Kaya itinuturing ko siya sariling anak. Maliban na alagaan ko siya. Ate, nagbibiro lang ako. Bakit ka kinakabahan? Namaya pang asawa mo at si tatay matanda na kung biglang lilitaw ang ganitong malaking anak na babae. Nakakatuwa rin pala sa mga hindi nagkakaalam. Aakalain nilang ikaw ay nagkanak ng lihim sa iba. Anugang, ano mang ibig sabihin nito? Kahit na namatay na ang kuya mo, hindi ko kailanman iiwan siya. May kailangan pa kong ayusin. Aalis na ako. Mama, sila may anak sa labas na kasal. Bakit hindi mo isiwal ang katotohanan sa kanila? Tama, bakit si Lizen hindi pa nasasabi kay Jiangchi na alam ko nang tungkol sa relasyon nila? Mukhang hindi rin sila totoong matataang pagmamahalan. Hindi perpekto. Ngayon, hindi pa tamang oras para isiwalat sila ng maaga. Kung gagawin niyon, diretsyong lalapit sa akin upang asarin ako. Ngayon, ayos lang naman hindi ba? Tingnan mo, para silang mga payaso na naglalakad-lakad. Ang galing mo talaga, Mama. Sige na. Medyo gabi na. Bumalik ka at magpahinga. Sino yan? Sino yan? Ang taas ng alertness ni Miss Lee, kung sisigaw ko pa ng 2 beses, sigurado ako na mahuhuli ang bodyguard ng pamilya Lee na para bang magnanakaw ako. Akala ko kasi isang admirer na pumasok sa kwarto ko sa ating gabi, yan pala si Mr. Fu. Naabot ni Miss Lee ang bahay ko para lang manood na maligo ako. Bakit hindi ako pwede pumunta sa inyo? May kailangan ka ba sa akin? Ito ba'y mahalagang bagay? Syempre, may mahalagang dahilan ako kung bakit ako nandito. Ilang oras na tayo hindi nagkita at hanggat kang pumunta sa akin, may nahanap ka ba? Kamakailan, ginamit ni Fuyo ng pagkakataon ng dote upang kumuha ng isang kaibigan mula sa ibang bansa. Ang pangalan niya ay Shenshu. Shenshu? Ayon sa libro, napakabilis daw ng kanyang kamay noong araw. Sa kasino siya nagpakasaya at hinabol siya ng may-ari ng kasino. Nagkataka siya sa ibang bansa kung siya ngayon hindi nakapagtataka na naging matagumpay ang paglason. Talaga nga nagumasa si Fuyo at nakuha niya itong pabalik. Personal kong naririnig ang mga sinasabi niya. Talagang marami siyang nalalaman. Pero ang hindi alam ni Fuyon ay sa ibabaw, pumayag si Shenshu na makipagtulungan sa kanya. Ngunit sa totoo, ang tunay na layunin niya kay Fuchi, hindi niya gustong maglagay ng lason, kundi gusto niyang lumapit kay Fuchi at makuha siya. Talaga nga, pang-akit ng lalaki si Shenshu kay Fuchi ay tunay na malalim ang damdamin. At si Fuchi naman talaga, alam niyang hindi niya gustong babae, bakit pa niya inaakit yon? Wala akong inaakit na babae. At bukod pa dito, sino bang nagsabi kay Lee Zining na gusto ko ang lalaki? Anong problema, Juye? Wala naman.
Sabi sa libro, si Shenshu sa huli, dahil hindi siya nagustuhan ni Fushi, ay nagbago at nagpakasama. Pinili niyang makipagtulungan kay Fuyun at paglalason kay Fuchi. Kaya sa huli, ay namatay ng malupit si Fuchi. Kung hindi talaga kaya, hayaan na lang si Fuchi ay sakripisyo ang kanyang itsura. Dahil ang dana at buhay niya, sigurado mas malaga ang buhay. Ang iba pang bagay pangalawa na lang. Anong sabi mo? Wala naman ako sinabi. Chuyi, tanghali na halos. Pumunta ka pa sa akin silid sa pamamagitan ng bakod. Kung hindi alam ng iba, aakala may malagang dahilan ka. Wala naman pala. Curious lang ako, bakit si Miss Lee ay labis na nag-aalala sa kaligtasan ko? Hindi ba ibig sabihin, umiibig ka na sa akin? Ano ba yan? Umiibig ako sa'yo? Napakianlab mo naman sa sarili mo. Maganda mo yung mga katangian. Hindi rin naman ako pangkaraniwan. Chuye, ikaw'y alam mo sa mundo ng negosyo. Gwapo ang itsura, madali ang desisyon sa negosyo, mayaman. Kaya kahit umiibig ako sa'yo, hindi naman nakakagulat, hindi ba? Bukod pa rito, sa mundong ito, alin ang batang babae ang hindi gusto mag-asawa sa'yo? Eh ikaw, Ako? Ano ako? kung totoong nangyari ngayon, tatanggapin ko na may utang ako sa'yo. Pero sa bagay na ito, huwag ka na makialam. Ito na ba si matandang Kinang Fu? Nung nakagulo sa pamilya Fu, palagi siyang matatag at nakatayo sa tabi ni Fuji. Kaya sa oras ng panganib na ito, napanood niya ng tahimik ang pagkamatay ng paborito niyang apo at hindi niya rin nakayanan ng sarili. Ano ang tunog na yun? Mamamatay si Shoshi at maaari man akong malagay sa panganib. Pero nauna na akong sabihin si Fuji, kung mapipigilan akong pagdating ng krisis na ito, hindi maapekto ang matandang Ginang. Ang batang ito, inabal ang mga bagay sa loob ng pamilya Fu at nangas pang makialam. Zining, magpakabait ka, huwag kang gumawa ng kung ano-ano. Opo, Mama. Ang narinig ko kanina, siya yun? Itong batang babae na ibinalik ng pamilya Lee. Narinig ko pang kanyang iniisip. Totoo bang sinasabi niya? Si Mr. Fu yun ay may dinalang babae. Nandito na. Ang tampok na bahagi na araw na ito ay dumating na. Lola! Ito ang handog ko sa inyo. Naway maging kasing lawak ng silangang dagat ang inyong swerte at kasing tagal ng bundok ng namang inyong buhay. Ako si Shenshu. Ibigan ni Fu yun. Ito na si Shenshu. Talagang maganda siya. Pugusga ng tao sa itsura lang. Sinasabi sa libro, ginamit niya si Fuchi nang hindi handa at nilagang gamot sa kanyang inumin. Ano? Karaniwan si Fu yun ay parang pabaya lang. Walang pakialam sa mundo. Ngunit ngayon, magandang suot niya. Pagkahanda na siyang kunin ng posisyon bilang pinuno ng pamilya Fu. Pag-aagawan ng kapangyarihan, paglalagay ng lason at beauty trap. Magaling, 10 taon na nakalipas. Kung hindi dahil kay Achi, sa tingin ko lang, ang kapansanan ni Fu yun ay isa lang sa kanyang mga paa. Shenshu, ito ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Fu. At siya rin ang kuya ko, si Fushi. Kumusta ka, Fuchi? Tingnan ang kay Shenshu, ang itsura ng pagiging mayabang, tsak man nilagay sa alak. Hindi ba matalino si Fuchi? Nauna ko na siyang pinagsabihan. Paano niya hindi nakitang malit ng panilang na ito? O baka naman, handa na siya noon pa man. Lola, medyo hindi magandang pakiramdam ko. Aakit muna ako para magpahinga. Lola, ako rin aalis muna. Ma, may kailangan akong gawin. Sige, mag-ingat ka ha. Fuchi? 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 Ay. Shh! Fushi? Fushi? Fuji?
Fushi, nawa ka ng gamot ko. Sa loob ng kalahating oras, maaanto ka. Ako na may hawak sa'yo. Hindi ka makakatakas. Wala ng pag-asa. Hindi ba iniisip ni Fuji na sinasadya ko ito? Pero, masarap pa rin halikan. Sayang lang, na lalaking gusto niya. Hindi ba gusto niyang lalaki? Ligtas ang kwarto. Manatili ka lang dito. Huwag kang lumabas. Lola, pirmahan mo ng dokumento ng paglilipat ng shares. Kung hindi, hindi mo na muli makikita ang iyong mahal na apo. Ano bang ibig mong sabihin? Anong ginagawa mo ko, Shoshi? Pinainom ni Shenshu si Fushi ng malakas na gamot. Hindi siya makakagising agad. Nung una, sinira niya ang mga pako. Ngayon, pagbabayarin ko siya. Ikaw na malaking alak na hindi tapat. Hindi ko dapat pinapatawad. At pinabayaan si Shoshi. Pagkakamali ko talaga. Pagkakamali ko talaga. Walang kwentang maraming salita. Pumirma ka na. Ma, kapatid, bumalik na kayo. Dumating agad si Kuya matapos matanggap ang mensahe ni Bayaw. Hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Ma, hahanapin ko muna si Kuya. Magpahinga ka muna ng maayos. Sulang kasi yung kapatid. Sigurado yung kanyang kaligtasan. Opo. Oy, hintayin mo ako. Sa libro, dito iniligtas ni Kuya si Bayaw para mailabas siya. Pinugbog siya ng maraming tao. At kahit buhay nakataya, nagmaneho pa rin siya. Pabalik para dalhin siya. Pagbaba ni Bayaw, may isang sasakyan na parang tatama kay Bayaw. Agad siyang itinaas ni Kuya at siya mismong nabangga at nagdulot ng pagkabala ng paring binti. Mr. Fu, may problema. Si Miss Lee, mag-isa na pumunta para iligtas si Lian. Ano? Sabihin niyo, lulutusin ba ng panganay ng ginoong pamilya Lee ang sitwasyon? Sinong nakakaalam? Si Miss Bai, natakot hanggang mawala ng malay. Ang tao sa likod nito, talagang handa. Hayaan ang manggad at maladyosa na babae na magdusa. Ako bang hinahanap ninyo? Shh! Huwag ka magsalita. Mukhang si Mr. Lee ay talagang gusto si Miss Bai. Huwag na kayong magpaligoy-ligoy. Pakawalan nyo na siya. Gusto mong pakawalan namin siya. Gawin nyo na lang ang mensaheng ipinadala namin noon. I-transfer sa amin ng 50 milyong yuan. Pirmahan ang kasunduan ng pagbibenta ng shares. Hindi ko inaakala. Talagang naktuan si Kuya sa pag-ibig. Huwag ka mag-alala. Hindi papayag si Kuya na para lang sa isang babaeng traidor sa kanya ay malin lang siya. Hindi ko ibibigay ang pera. Hindi ko rin pipirmahan kasunduan ng pagbibenta ng shares. Ano, wala ka ng pakialam sa buhay ni Miss Bai? Ang kanyang buhay ay asikasuhin ng pulisya. Ako ngayon ay tulong lang sa pulisya na hulihin ng mga kriminal bilang isang responsabling mamamayan. Pulis, huwag kayong gumalaw! Talagang hindi ko binigo ni Kuya. Tara, bilisan natin. Tulungan natin siya. Bilis, bilis! Fuji? Bakit ka nandito? Si Lian ay ginamit ng plano para pumasok sa kanilang bitag. Bakit ka mag-isa? Parang dinadagdagan mo lang ang problema. Sobrang nag-alala ako sa'yo. Masyado na akong balisa. Fuji! 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 Nasugatan ka! Listening. Tapos na ang lahat. Fuji! Magpagkatatag ka! Dadalhin kita papunta sa ospital. Parang... mahal na kita. Fuji! Huwag kang mapahamak. Hindi mo ba sinabi na manalangit ka sa akin? Saan ang pangako mo? Huwag kang mapahamak, ha? Fuji!
ka nagising? Habang natutulog ka. Tumatawag ka pa? Alam mo ba na nag-alala ko para sa'yo? Nag-alala ka para sa akin? Ikaw yung nasugatan dahil sa pagsagip mo sa akin. Bakit hindi ako mag-alala? Dahil lang ba naisinagip kita? Mr. Fu, may balita na. Si Fuyu na si Shanshu ay nahatulan na. Malamang, hindi na sila makakalabas. Bukod pa dito, si Bayo ay nakusahan din pagkukunwaring kidnapping. Nahuli na siya agad. Listening, gusto kong kumain ng prutas. Sadyang ginawa niya ba ito para akong maglingkod sa kanya? Fuji, tinitingnan ako ng ganito. Hindi kaya gusto mo ako? Ano sa tingin mo? Kung talagang gusto kita, anong maiisip mo? Hindi kaya si Fushi talagang gusto niya ako? Pero pagkatapos kong matapos ang misyon, babalik na ako. Matapos ang misyon, babalik? Listening, hindi mahalaga kung sino ka. Hindi kita papayagang umalis. Listening, huwag mong kalimutan. Pinagsamantalahan mo ako, kaya kailangan mong managot. Anong gagawin ko? Sobrang gwapo talaga ni Fuji. Paano ko ito maiiwan? Talagang medyo nahirapan akong iwan siya. Kumain ka na mag-isa. Aalis na muna ako. Listening, tinitiyak ko makukuha kita. Listen, ayusin mo ng plano. Ikaw, Enan! Naiyon mo si Lian! Nagkaroon ng hiwalay ng mama at ang bastos kong ama. Kung maghiwalay? Imposible! Listen, kahit ayaw mo, hihiwalay ka rin ngayon. Kung hindi, ibubunyag kong lahat na nangyari sa'yo ni Junkie. Ipapakita ko ito sa media. Dinsing yan! Huwag kang padalos-dalos! Pagkawalan mo si Jiangxi! Kung hindi, pareho tayong hindi makakaayos! Kung hindi dahil sa mga lihim mong gawain, kasamang madamdaming biyanan mo, at sa kabastusan mong ayaw maghiwalay, hindi na sana kita pipilitin pa. Papa. Ngayon, sa pamilya Fu, ako ang tinuturing misis ni Mr. Fu. Kaya, kailangan mo hiwalay ng mama ko. Kung hindi, ipapasok kong pamilya Fu para putulin lahat ng pagkikipagtulong mo sa negosyo. Tingnan natin kung mabubuhay pa ang kumpanya mo. Gago ka! Huwag kang magsalita ng ganyan. Pumirma ka na. Kapag napirma mo kasundong hiwalayan, ikaw, si Junkie at si Liming, lalabas kayo ng walang karapatan sa ari-arian. Lilian! Huwag kang sobra! Ang kumpanya ng pamilya Lee, ako ang lumikha noon. At ibinigay ko sa'yo, kaya hindi pwede. Kung wala ang tulong ng pamilya ko, paano mo mabubuksan ang kumpanya? Pikon ka talaga. Hindi kailangan ng pamilya ko. Ang pamilya Lee namin ay kayang pabagsakin ka ng madali. Mapapahamak ka. Huwag gawing sobra mga bagay-bagay. Huwag mong kalimutan na ako pa rin ang ama ng dalawang anak natin. Siguro, nag-alala ka pa rin sa anak mo sa labas. Narinig ko na marami siyang utang sa malalaking nagpapautang. Hihintayin kanya ayusin ang gulo niya. At yung anak mong babae, siguradong walang lakas magpakasa sa kanya ngayon. Alam ko na, lahat ng ito ay plano mo. Hindi ba? Linjing yan. Peste ka! Huwag mo lapitan ang mama ko. Ikaw rin! Lumayas ka! Dali mo si Junkie at umalis na kayo. Kung hindi, ibubunyag ko lang ang ginawa niya sa media. Kayong magsisi! Mama, huwag kang magalit sa kanila. Kapag na-stress ka, hindi sulit. Walang problema si Mama. Madam, si Leme ay umiyak at ay umalis. Gusto niyang makita ka. Ma! Ako yung pinakaingat mo anak na babae. Talaga ba ayaw mo na sa akin? Huwag mong utawaging mama. Ang mama mo ay si Jiangxi. Hindi ba alam mo na noon pa? Alam mo rin kung paano nawalang anak ko noon. Hindi mo ba alam lahat ng ito? Sa lahat ng taong ito, ginamit mo ako, pinagkain at pinapatuloy pa kita, pinalaki kita. Pero ikaw, pinaplano mo ipahamak ang aking tunay na anak na babae. Patuloy ka rin ng mga magulang mo, isang likas na masamang tao. Ma, pag-iusap.